Sulit pa bang magmahal sa ganitong panahon na halos nagsisitaasa na ang presyo ng mga bilihin, transportasyon at mga matrikula? At kailangan pang maramdaman ang galit, inis, sungit, pangamba at pagkahapo para lang tayo ay mabuhay? Ang maikling sagot ay oo. Ngunit ang mahabang sagot ay masasabi nating medyo komplikado at kailangan pang halongkatin ang mga leksyon ng nakaraan at pumasok sa mga kakaibang desisyon upang matuto. Ang mas malala pa, hindi rin ito magagamit sa iba dahil sa iba't ibang karanasan nila sa mga paglipas ng panahon na kung anuman ang mga nadiskubre natin sa ating sarili ay hindi rin ito maibabagay sa iba. Ngunit anong paman ang kanilang mga napagdaanan, sa katapusan ay may mga magkakatuluyan talaga at magsasama-sama sa iisang bubong kasama ang kanilang mga gusto at ayaw sa kanilang mga sarili at sa kanilang mga kabiyak. Wika nga ng mga bagong henerasyon ng mga kabataan ngayon, My Forever. Sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority noong November 2024, 414,213 na kasal ang nairehistro noong 2023. Mas mababa ng bahagya ng 7.8% kumpara sa dami ng mga nairehistro noong taong 2022 na umabot sa 449,428. Pero itong mga numerong ito ay medyo malapit na rin sa pre-pandemic levels, kung saan natala ng nasabing ahensya na 429,723 na mga kasalan ang naitala noong 2014, 439,424 ang nairehistro noong 2015, bumaba ng kaunti noong 2016 kung saan 419,628 ang nai-record. Pagkatapos ay tumaas naman ng bahagya sa 434,932 na kasal ang nairehistro noong 2017. Nadagdagan ng ilang porsyento sa 2018 at umabot sa 449,169. Ang taong 2019 na isang taon bago tayo binayo ng tinatawag na once in a century pandemic ng World Health Organization na COVID-19 pandemic ay pumatak sa bilang na 431,972 na kasalan ang nairehistro. Ang taong 2020 ay taon kung kailan nagsimula ang kinatatakutan na COVID-19 pandemic na nagpadapa sa sangkatauhan sa pamamagitan ng lockdowns, pagtigil sa pisikal na pagkikipagsalamuha, pagkawala ng mga trabaho at buhay, at pagbagsak na moral at ekonomiya sa mga bansa ay nabawasan ng halos kalahati ang naitala sa bilang na 240,775. Sa taong 2021, medyo gumanda ang mga numero dahil pumalo naman sa 356,839 ang nairehistrong kasal ng Philippine Statistics Authority. Gayunpaman, kahit na may pandemic man o wala, ang mga datos na ito ay nagpapakita lamang na marami pa rin sa ating mga kababayan ang naniniwala sa forever at gustong-gusto na makasama nila ang isa't isa habang buhay. Sa hirap man at ginhawa, till death do us part, wika nga. Ngayong araw na ito na inilaan para sa pagdiriwang sa pagitan ng mga magkaibigan at sa mga pamilya, naway ito ay pagpapaalala na dapat nating alagaan ang ating kapwa, kagaya ng pagmamahal natin sa ating mga kabiyak. Dahil ang pundasyon ng matatag na pagmamahalan ay ang abilidad na tumulong sa mga taong hindi natin kaano-ano at sa mga nahaharap sa hamon ng buhay. Ang totoong sukatan ng kakayahan nating umibig ay ang pagmamahal sa ating mga kaaway, pag-intindi sa mga taong nakapagpasakit sa atin, at pagpapatawad sa mga taong iniwan tayo kapag tayo ay nahaharap sa mga problema. Ang araw ng mga puso ay simbolo ng pag-asa. Gaano man kahirap ang pagsasama na umaabot sa puntong mas gusto pang mag-overtime sa trabaho ang mga kabiyak kaysa umuwi sa piling ng kanilang mga mahal dahil unti-unti nang nawawala ang kanilang pagkagusto at tinitiis na lamang ang kanilang mga sarili at isa-isa. Naway magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga sitwasyon na hindi na dapat umasa pa sa iba para lang mabago ang sarili. Naharapin nila ang isa't isa na walang paghuhukom, sigawan, sakitan at sakalan at magsamang resolbahin ang problema ng magkasama. Ang pagsasama ay puno ng mga kalituhan at paradoksiya. Pero kung paano natin ito i-manage, ay nasa ating mga kamay na lamang. Sabi nga ng isang Amerikanong psychotherapist at manunulat na si Esther Perel, hindi kakayanin ng iisang tao lamang na maibigay lahat ang mga hinahanap natin at pagdating ng panahon, makakasakit talaga tayo sa iba.
Ngunit may pagpipilian tayo kung gusto nating humingi ng tawad sa minamahal natin at magsisi sa ating kamalian. Marriage was an economic institution in which you were given a partnership for life in terms of children and social status and succession and companionship. But now we want our partner to still give us all these things, but in addition, I want you to be my best friend and my trusted confidant and my passionate lover to boot, and we live twice as long. So we come to one person, and we basically are asking them to give us what once an entire village used to provide. Give me belonging, give me identity, give me continuity, but give me transcendence and mystery and awe all in one. Give me comfort, give me edge, give me novelty, give me familiarity, give me predictability, give me surprise. And we think it's a given, and toys and lingerie are going to save us with that. Kaya ba ng inyong mga puso na magmahal sa kapwa sa abot ng inyong makakaya at ialay ang sarili para lamang mapasaya ang inyong mga iniibig? Sa katapusan, sulit talaga umibig ng kapwa. Dahil mahal natin sila kahit medyo mahirap at nakakalito rin itong gawin. Ngunit kung makita natin sila nang umiti, tapos na ang ating misyon. Maligayang araw ng mga puso.